ka dahil sa pag-isip mo at natulog ka, pag-isip mo para ka pa rin pagod. Sino po naka-experience nun? Natulog naman ako kahapon. O kanina natulog ako tanghali. Sarap ng tulog ko. Pero bakit pag-isip ko? Parang hindi ako natulog. Di po ba? Yan po yung mga bagay minsan na unnecessary na pag-iisip na nagpapahina sa atin. Yun yung bagay na lalo lang magpapahina sa iyo agad. Kesa yun lumalapit po tayo sa Lord. Alam mo na, ano ba iniisip natin? Siyempre, minsan magme-meditate tayo ng mga problema, yung mga nangyayari sa buhay. Di po ba? Ang daming minimeditate, akala mo kung ano yung minimeditate. Pag kinausap mo, wala na, iiyak na lang. Kasi ano minimeditate. Di po ba? Instead of meditating yung mga bagay na nangyayari sa'yo, i-meditate mo na lang yung word. Di po ba? Mas maganda. Mas mapapalakas ka. Sabi na, strengthen me according to your word. Yes, Lord. Pangako po ng Lord yan eh. Na sa ating buhay, yung salita niya po yung magbibigay ng lakas. Si King David, ilang beses po niya na-experience na talagang hinang-hina siya. Pag every time nalapit po siya sa presence ng Lord, nandun yung pag-restoring power ni Lord Jesus. Ng Lord sa buhay po niya. Makikita natin kung paano gumagawa at kumikilos. Ganun din po sa atin. Kung medyo nakaka-feel po tayo na nanghihina tayo, continue ask the Lord na palakasin po tayo sa pamamagitan ng word niya. Narinig niyo na po ba yung kanta ni Don Moen? Sige, kantahin mo, Brad. Okay. Meron akong permission kay Pastor. Gusto mo accompaniment? Huwag na po. Wala tuloy ako, Pastor. Be it unto me, Yes, Lord. according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your words, O Lord, be it unto me. Diba? Mas maganda. Mas maganda po na yung na yun po yung ating minimeditate talaga yung ano yung sinabi sa Lord. Ano yung sinasabi ni Lord sa atin ng mga promises niya na magagandang bagay na kung sino po siya sa buhay po natin. Di po ba? Yun po yung mas magandang i-meditate natin. Lord, be it unto me. Sige po, Lord, gawin mo po sa akin. Siya nga po. Gawin niyo po yan sa aking buhay. Kung nakakaranas po tayo sometimes na hindi mo maintindihan na sarili mo, may mga bagay kang pinagdadaanan na mabigat, seek the word of God. Yun lamang po yung talaga magbibigay sa atin ng lakas. Para tayo maging matagumpay sa buhay pong ito eh. According to His word. Yes, Yan po yung magpapalakas po sa atin. In Isaiah 41:10, do not be afraid, I am with you. Ito na naman po yung sinasabi ni Lord. I am your God, let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. So, ang daming pangako ng Panginoon na kung saan talagang paghawakan mo lang lahat, wag mo lang kalimutan. Hindi ka kaya ibagsak na kaaway eh. Hindi tayo kaya ibagsak na kaaway. Salamat sa Lord na patuloy pong nandyan, nagbibigay po sa atin ng protection, nagbibigay po sa atin ng kalakasan para manatili po tayo sa pagkatawag po niya sa atin. In Zechariah 10:12, but my people, sabi po dyan sa The Message, oh, I'll make them strong. Wow. God strong, and they'll live my way. God says so. Man. Sinasabi po ng Panginoon, talagang nire-reiterate niya, sinasabi ko, I will make you strong. If you're feeling down today, God will make you strong. Naghahanap ka ba ng katugunan sa mga pinagdadaanan mo? God will make you strong para makaalis sa mga bagay na yon. Amen po? Nandiyan pa po ba tayo? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! In 2 Thessalonians 3:3, sabi po dyan sa Amplified Version, yet the Lord is faithful and He will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from the evil one. Yes, Lord. Wow, maraming pangako. Ang taas po na ating kinalalagyan, sabi dyan. Nandun yung kaaway, kung saan po ang Panginoong Diyos na nandun ka rin. Yung pundasyon na kung saan nakaupong ka, doon sa ating pong Lord, even doon sa kanyang word. Tinitingala ka lang ng
ng kaaway, hindi ka niya magalaw kasi nga nandun ka sa posisyon na nandun ka sa pwesto ni Lord, nandun ka, kasama mo si Lord, at ano pang magagawa ng kaaway? Meron pa ba? Wala po. At sabi po dyan, He will guard you. Yes, Even Lord. natutulog ka, God is there to protect you. Pag tumatawid ka sa kalsada, kung saan ka man nagpupunta ng mga delikadong lugar, nandun ang Lord. Sabi niya, He will protect eh. He will strengthen us, He will protect us. Pinalakas ka na niya at matindi eh. Andun pa yung protection niya, yung pagsama niya. He is with you. He is above you. He is all around you. Nandun talagang Panginoon. Every side. Kaliwa, kanan, taas, baba. Sa mapailalim, nandun ang Lord. Talagang hindi ka niya papabayaan. Amen po. Lumalakas po ba tayo? Amen. Number 3, God who is sufficient in the midst of our insufficiency. Wow. Amen po. Marami mga bagay na nakikita natin short sa mga bagay na hindi po natin makuha pa or baka bagay na inaasahan po natin na kulang sa buhay po natin, mga ina-aspire pa natin. Just sabi ni Lord, Siya na yung magsusupply sa lahat ng yun. Siya na yung sufficient God. He's more than enough Amen. sa buhay po natin. Amen? Amen. Ganun po ang Lord eh. Ipapakita niya po yan. Kung meron man yan, hindi natin bakit gano'n? Bakit may ganito pa rin? Bakit may ganyan? Manatili ka lang sa Lord. Baka magulat ka pa. Amen. Manatili lang tayo sa Lord at makikita natin, magugulat ka pa. Kung nakikita mo man na may mga ganyang bagay, hindi po kasi tayo din nakatingin eh. Mas the more po tayong makikita natin talaga kung sino si Lord. Once na tinignan lang natin yung focus lang natin, alam niyo po ba pag sinabing focus, alam niyo po ba yung laro ng dart? Ano po ba yung aim ng dart? Di ba ang pananalo doon, once na lagi ka nasa target ka, bullseye ka lagi, yun yung normally na nananalo. Pag sino yung medyo hindi pasmado yung kamay, hindi, pag tumira, very soft, at alam niyo yung paano siya ititira yon, definitely siya mananalo. Sa atin po din, para makita natin na pinapakita sa atin ni Lord na siya na yung sufficient God eh. Siya na yung more than enough God, na makita lang natin na siya lang yon. Na meron man minsan dumaan dyan, ano mang problemang bagay na nakikita natin dumadaan sa buhay po natin. Kasi ano pa yan? Dahil nga yung focus mo nandun lang sa gitnang yun, which is the Lord Jesus. Go. Punta ka doon sa target mo. Kaya ibig sabihin, panalo ka. Amen. Hindi ka pwedeng matalo ng kaaway. Kasi nga, nakikita mo siya na siya yung all-sufficient God eh. Na magbibigay sa iyo ng lahat-lahat. Amen? Amen. Hallelujah. In Psalms 23:1, Psalm of David, the Lord is my shepherd to feed and shield me. I shall lack nothing. So makikita natin kung paano po nakikita ang Panginoong Diyos na siya nagbibigay ng lahat. Na siya po yung ina para po sa atin. Siya po yung magbibigay ng lahat-lahat ng pangangailangan po natin sa ating buhay. Grabe, guide, shield. Makita po natin, guide, feed, guide, shield. Sabi doon, lack not. And I shall lack nothing. Na wala na tayong hahanapin pa, kundi nandun na lahat. Ibinigay na po lahat ng Lord. At sa atin, ang kailangan lang po natin gawin is pangawakan, tayuan sa buhay po natin yung mga bagay na pangako ng Diyos. Na napakarami. At sigurado hindi po tayo kumbaga hindi tayo lilimutin ng Lord, hindi tayo papahiya ng Lord sa mga bagay na yan. Amen. Kung patuloy natin siyang pagtitiwalaan. Going back dito po sa atin pong sa Genesis 12:1-3, basahin ko po ulit. Ito po yung sa Genesis 12:1-3 natin. Sabi dyan, then the Lord, tignan lang po natin kung ano yung naging yung transition sa naging buhay po. Yung pinasa kasi natin, nireaffirm ng Lord. But dito, sinabi ng Lord sa kanya, sa 12, sabi dyan, then the Lord told Abraham, leave your country, your relatives, and your father's house. Go to the land that I will show you. I will cause you to become the father of a great nation, and I will bless you and make you famous, and I will make you a blessing to others. So dito, sa point na to, makita natin kung ano yung sinasabi sa kanya. Napakahirap po. Sasabihin natin dito si Abraham, nalilipat sa isang lugar. Alam mo, nandun lahat yung mga bagay na sanay na siya doon sa lugar niya. Alam niya na siguro yung mga pasikot-sikot, kung ilan yung butas sa mga dadaanan ng road.
Alam niya na safe